Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang dalagang ito ay si Alexi Treviso at siya ay naiulat na ipinanganak noong November 25, 2004 sa Seminole Memorial Hospital na matatagpuan sa Texas. Kung ang ibang mga mag-asawa ay masayang uuwi kasama ang bagong silang nilang sanggol, ay ibang-iba naman ang sitwasyon na dinatna ni Alexi. Ang kanyang ina na si Rosa ay naiulat na hindi na kinaya ang pananakit at pang-aabuso ng kanyang biological father, kaya mag-isa niyang pinalaki si Alexi. Pero hindi doon nagtapos ang kalbaryo ng kanyang ina dahil ilang buwan pagkatapos itong manganak, inaresto at nakulong si Rosa dahil sa pagnanakaw at pananakit ng ibang tao. Nang ito ay makalabas, kasama si Alexi, ang mag-ina ay lumipat sa New Mexico kung saan mas malapit sila sa kanilang mga kamag-anak at para na rin sa bagong simula. Sa loob ng ilang taon ay naging maganda ang record ng ina ni Alexi at noong 2022, ang mga litratong ito ay magpapakita na lumaki siya ng maayos. Si Alexi ay naiulat na pumapasok bilang senior high school at 5 buwan na lamang ang kanyang hihintayin at makakagraduate na siya. Kung ikaw ay mahilig manood ng mga Hollywood movies na may tema ng high school life, maaaring madalas mong makita na ang mga estudyante ay nahahati sa iba't ibang grupo. Merong nerds na mahilig mag-aral o kaya naman ay introvert na tawag sa mga estudyante na hindi madalas makisalumuha sa ibang mga mag-aaral. Ang sunod na grupo ay mga jocks na mahilig sa sports. Meron din mga stoner na tawag sa mga estudyanteng maagang gumamit ng ipinagbabawal na droga. At ang huling grupo ay mga estudyante na miyembro ng cheerleading squad na karaniwang karelasyon ng mga sikat na football players. Pasok na pasok sa grupong yan si Alexi dahil siya ay naiulat na 2 taon ng karelasyon ang football at baseball player na si Devon Fierro. At katulad ng mga nasa pelikula, silang dalawa ay nangarap na pagkatapos nila sa high school ay magkasama silang mag-e-enroll sa university. Kung makuha na nila ang kanilang degree, sina Alexi ay nagkasundo na kumuha ng trabaho, mag-ipon, magpakasal at ang huli ay magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit lahat ng mga nabanggit kong yan ay mananatiling pangarap lamang. Dahil noong January 2000, siya ay dinala sa presinto para questionin sa krimen niyang ginawa. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng mga otoridad, lalong-lalo na ang kanyang ina. Ang mga ito ay naniniwala pa na maaaring nagkakamali lamang ang mga investigador dahil para sa kanila si Alexi ay ang tao na hindi kayang manakit ng insekto. Kaya papaano pa kaya ang magtangkang pumatay ng tao? Ngunit kahit ano pa ang sabihin ng pamilya, mga kaibigan, mga estudyante at ibang mga tao tungkol kay Alexi, para sa mga otoridad, dinampot nila ang tamang tao at hindi sila nagkakamali sa mga kasong isinampa sa kanya. At para maintindihan mo kung ano ang punot dulo ng lahat, ay bumalik tayo ilang buwan bago magtapos ang taong 2000. Ayon sa mga reports, napansin ng mga tao na tumataba ang estudyante at para hindi siya mapatalisik bilang cheerleader, isiniwalat ni Alexi sa kanyang mga kaibigan na kaya mabilis siyang tumaba ay dahil sa naresetahan siya ng kanyang doktor ng birth control pills para hindi siya magdalang tao. Ang rason niya sa pagkuha ng pills na yon ay dahil lumalabas na katulad ng ibang mga teenagers, kahit nasa loob at labas pa ng Estados Unidos, kung sila ay aktibong nakikipagtalik sa kanilang mga karelasyon, normal lamang sa kanila ang uminom ng birth control pills dahil para sa kanila yon ang pinakaresponsable nilang magagawa. Ngunit ang bagong gamot sa kanyang sistema ay hindi maayos na tinanggap ng kanyang katawan. Sinabi ni Alexi na simula nang siya ay uminom ng pills ay hindi niya makontrol ang kanyang sarili na kumain ng kumain. Kaya kasama ang kanyang ina ay bumalik sila sa ospital. Pagkatapos ng kanilang appointment, si Alexi ay umuwi na mayroong bagong reseta ng gamot para makatulong na mawalan siya ng ganang kumain upang mapigilan na rin ang sobra niyang pagtaba. Sa mga sumunod na buwan ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at pagiging masunurin na anak. Si Rosa na mag-isa siyang inaalagaan ay proud na ilang buwan na lamang ang kanyang hihintayin at magkakaroon na siya ng anak na nag-aaral sa kolehiyo.
Noong gabi ng January 26, 2023, si Alexi ay lumapit sa kanyang ina dahil sa matindi nitong sakit na nararamdaman sa kanyang likod. Base sa ulat, alam ni Rosa na laging sumasakit ang likod ni Alexi, kaya iminungkahi niya dati na magpatingin ito sa eksperto. Pero ang madalas nilang pagpunta sa chiropractor ay tila hindi nakakatulong sa sitwasyon. Kaya isinugod niya ang dalaga niyang anak sa emergency room ng Artesia General Hospital at sila ay dumating doon ng 11:47 ng gabi. Ngunit ang inaakala nilang simpleng pagpunta sa ospital ay naging sentro ng kontrobersya. Makikita mo na bukod sa doktor, nasa loob din ng kanyang kwarto ang mga pulis. At kung nalilito ka kung bakit at ano ang dahilan na merong presensya ng pulis sa kwarto ni Alexi, ay maaaring makatulong ang bodycam footage na ito. We discovered a dead baby in the bathroom. Oh my gosh. I'm sorry. I came out and I didn't know what to do. Lexi, I told you about this. I just asked you, baby, to tell me the truth. It was not crying or nothing. What did you do to it? Okay, stop right here. Stop. Number one priority, guys. Sa footage na yan ay mapapansin mo na ang mismong ina ni Alexi ay nagulat nang malaman niya na ang sanggol na ipinanganak ng kanyang anak ay full term na pala. Ang mga otoridad ay kaagad inimbestigahan na nangyari kung sinadya ba nitong itapon ang sanggol sa basurahan. Kailangan din nilang maliwanagan kung talagang wala ng buhay ang sanggol nang ito ay ipinanganak at ano ang rason ni Alexi kung bakit hindi niya sinabi at itinago sa mga nurse at sarili niya mismong ina na siya ay nagdadalang tao pala. Base sa sinumpaang salaysay ng mga nurse, nang dumating si Alexi sa ospital ay nabigyan nila ito ng hospital bed pagkalipas ng 15 minuto. At katulad ng normal na routine, tinanong nila si Alexi kung regular ba ang kanyang buwan ng dalaw. At dahil sa kanyang inang si Rosa ay nasa tabi niya noong oras na yun, sinabi ni Alexi na siya ay regular. Idinagdag din niya na siya ay berhen pa at kailanman ay hindi siya nakipagtalik sa kanyang nobyo. Ang kanyang mga sinabi ay iginalang ng mga nurse. Kaya ng 12:80 ng madaling araw, agad siyang nilagyan ng IV at pinainom din si Alexi ng pain medication upang maibsan ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang likod. Kinuhanan din siya ng dugo na ipinadala nila sa kanilang laboratory. Ngunit pagkalipas ng 10 minuto, habang hinihintay ng nurse ang resulta ng pagsusuri sa dugo ni Alexi, mas lalong lumala ang pananakit ng likod nito. Kaya ang nurse ay binigyan siya ng mas malakas na pain medication. Mahigit 40 minuto pagkatapos niyan, ang lab results ay lumabas at sa gulat ng mga nurse, si Alexi ay harap-harapan palang nagsinungaling sa kanila. Dahil bukod sa ito ay hindi na berhen, ang 19 na taong gulang na estudyante ay buntis din pala. Nang mabasa ng medical staff ang lab results, kaagad silang nag-usap-usap dahil alam nila na kung buntis si Alexi at nananakit ang likod nito, ay kailangan nilang malaman kung ito ay manganganak na o kailangan nila itong maoperahan dahil maaaring ang sanggol sa sinapupunan nito ay naagas o nalaglag na. Kung ano pa man ang talaga nangyayari dito, ang kanilang ospital ay wala namang tamang pasilidad upang matulungan si Alexi dahil wala silang labor and delivery department. Ngunit bago pa sila magkaroon ng desisyon kung saan at anong ospital ang handang tumanggap kay Alexi upang tumingin sa kalagayan nito, sa security footage na ito sa loob ng ospital na nakuna noong 1:39 ng madaling araw, ay makikita na tumakbo si Alexi. Siya ay pumasok sa loob ng banyo at mapapansin mong hinahawakan niya ang gitnang parte ng kanyang mga hita. Pagkalipas ng 1 minuto, si Rosa ay sinundan ang kanyang anak. Pero nang sabihin nito na siya ay okay lamang, ay umalis siya pero mapapansin mo na pagkalipas ng 9 na minuto, si Rosa ay bumalik muli at kumatok ngunit katulad ng unang sinabi ni Alexi, siya ay okay lamang ngunit nahihirapan itong gumamit ng banyo. Ngunit ang mga hospital staff ay nag-alala na dito ng 1:53 na ng madaling araw ay nasa loob pa rin ito ng banyo. At katulad ng sinasabi nito sa kanyang ina, tumanggi si Alexi na lumabas dahil siya ay hindi pa rin tapos sa paggamit ng banyo. Ngunit pagkalipas ng 3 minuto, ang isa sa mga staff ay hindi na nakatiis at bumalik muli ito sa pintuan ng banyo dahil napansin niya na kung ito ay nahihirapan ngang magbanyo, bakit patuloy ang pagtulo ng gripo? Paulit-ulit itong pina-flush ang toilet
At naririnig din nila na paulit-ulit itong kumukuha ng mga tissue. Ang medical staff ay sinabi na kung hindi niya bubuksan ang pintuan, ay mapipilitan silang pasukin ang banyo. Agad umalis ang hospital staff na kumontak ng security para sapilitan itong buksan ang pinto ng banyo. Ngunit bago pa man nila mabuksan ang pintuan, makikita mo sa footage na ito na kusang lumabas si Alexei na kalmado. Ilang minuto pagkatapos niya makalabas, ang mga hospital staff ay nagulat sa itsura ng loob ng banyo. Base sa kanilang salaysay, punong-puno ng dugo ang bawat sulok ng banyo na parang eksena na nakikita mo lamang sa horror film. Napansin din nila na hindi lamang sa sahig ng banyo merong dugo pero pati na rin sa mismong toilet at pader. Ibinahagi din nila na tinangka din ni Alexei na linisin ang buong banyo pero sa dami ng dugo ay hindi ito nagtagumpay. Dahil sa eksena na kanilang nakita, ang hospital staff ay nakala na maaaring ang sanggol sa sinapupunan nito ay nalaglag na. Nang makabalik si Alexei sa kanyang kwarto ay agad inutusan ng doktor ang mga hospital staff na ayusin kaagad ang mga papeles nito para kaagad mailipat si Alexei ng ospital. Habang nangyayari yan noong 2:08 ng madaling araw, ang janitor sa ospital na kinilalang si Lila ay makikitang nagtungo sa banyo kung saan lumabas si Alexei para linisin ang lugar at inilarawan niya na sa dami ng dugo ay parang merong nangyaring massacre doon. At dahil dyan ay kinailangan niyang ulitin ang kanyang paglilinis ng 2 beses upang walang maging problema kung sino man ang gagamit ng banyong yun. Pagkalipas ng 20 minutong paglilinis, si Lila ay kailangan na lamang kunin ang laman ng basurahan at maaari na siyang lumipat ng ibang palapag para maglinis. Ngunit nagtaka siya dahil nang binuhat niya ang basurahan ay medyo mabigat ito na hindi normal kung ang laman lamang nito ay mga tissue o mga wet wipes. Kaya para maibsan ang kanyang pagtataka, nagdesisyon si Lila na buklatin ang laman ng basurahan. At doon ay nagulat siya sa kanyang nakita. Ayon sa ulat, si Lila ay nakakita pa ng isang trash bag at sa loob nun ay merong tela. Nang buklatin niya ang tela ay nakabalot ito sa isang sanggol na lalaki. Sa interview na ito, sa unang doktor na nakakita sa pangyayari ay nagpatotoo siya na ang trash bag ay nagsilbing parang maliit na capsule dahil sa ito ay matinding nakasara. Inilarawan niya na ang trash bag ay nasa pinakailalim ng basurahan at sa ibabaw nito ay merong malinis na tela at sa ibabaw ng telang yon ay mga basura tulad ng tissue. Base sa official report ng ospital, ang sanggol ay 38 weeks na at tumitimbang ito na mahigit kumulang na 6 pound o 2.7 kilograms. Ngunit sa kasamaang palad, ang sanggol ay hindi na humihinga at dahil sa ang puso nito ay tanggal na, kahit i-revive pa nila ito ay hindi yun makakatulong dahil huli na ang lahat. At sa death certificate nito ay nakalagay na ang sanggol ay pumanaw ng 2:28 ng madaling araw noong January 27. Kasabay ng nakakawindang na eksena nilang natuklasan sa banyo, ay isinugod naman sa emergency room si Alexei sa utos na rin ng ER doctor dahil gusto nitong magsagawa ng pelvic exam upang malaman kung ano ang punot dulo ng patuloy nitong pagdurugo. Habang nangyayari ang examination, ang doktora ay minungkahi na mas makakabuti na kumontak na ng mga otoridad. Pagkatapos na kanilang tawag sa 911, ang dispatcher ay kinontak ang pinakamalapit na police officer sa ospital na kaagad namang dumating sa lugar. Ayon sa mga doktor ay gusto pa rin nilang mailipat si Alexei sa ibang ospital dahil bukod sa wala silang labor and delivery department, hindi rin sila eksperto sa pagpapaanak at wala rin sa kanilang nakakaalam kung lumabas na ba ang inunan ni Alexei. Para sa kanila ay ayaw na nilang paniwalaan ang mga sinasabi nito dahil merong history si Alexei ng pagsisinungaling. Kasabay ng pagdating ng mga otoridad ay natanggap din ng Artesia General Hospital ang go signal mula sa ibang ospital na maaari na itong ilipat. Ngunit ang pasilidad na yun ay merong layong halos 4 na oras. At habang pinoproseso nila ang lahat ng detalye sa paglipat, ang mga hospital staff ay minonitor ang blood pressure ni Alexei at nagsagawa din sila ng ultrasound. Doon nila napagtanto na ang inuna nito ay lumabas na pala at dahil sa hindi nila ito nakita, malaki ang posibilidad na katulad ng ibang mga bagay na i-finlash ni Alexei sa toilet, ay maaaring i-finlash din ito ang kanyang inunan. Bukod dyan ay napansin din nila na tila umaayos na ang kalagayan nito. Naobserbahan din nila na lumiliit na ang uterus o matris nito.
Ang ilang mga kapamilya, kamag-anak, pati na rin ang nobyo ni Alexei ay dumating na rin sa ospital. Kung papanoorin mo ang ilang oras na police interview sa mga kapamilya ni Alexei kahit ang interview sa mismong nobyo nito, ay mapapansin na wala sa kanila ang nagpakita ng pag-aalala sa sanggol. Ni minsan ay hindi nabanggit o tinanong ng mga ito kung ano ang kasarian, gaano ito kalaki o kahit ano pang impormasyon tungkol sa sanggol. Nang matapos ang interview noong 4:30 na madaling araw, base na rin sa rekomendasyon ng mga eksperto ay pinayagan na makauwi si Alexei. Pero sinabi ng mga otoridad na kokontakin nila ito sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng pangyayaring yan, si Alexei ay kaagad bumalik sa kanyang normal na buhay. Pumasok siya sa eskwelahan at katulad ng ibang mga estudyante, ang magkasintahan ay nag-enjoy sa kanilang buhay na parang walang nangyari. At pagkalipas na mahigit 2 buwan pagkatapos manganak ni Alexei, ang dalawa ay makikitang nakangiti sa kanilang prom picture. Sa pag-aakala na wala na siyang pananagutan sa batas, si Alexei ay ginawa ang lahat para makatapos ng high school. Ngunit naudlot na naman ang kanyang mga plano dahil noong May 10, 2023, si Alexei ay humarap na naman sa mga otoridad dahil siya ay sinampahan ng kasong first-degree homicide. Base sa mga dokumento na inihain sa 19 na taong gulang na estudyante, ang resulta ng autopsy sa labi ng sanggol ay hindi tumutugma sa mga sinabi niya sa hospital staff at mga otoridad. Kung natatandaan mo, sinabi ni Alexei na hindi niya narinig na umiyak ang sanggol o kaya gumawa ng anumang ingay. Pero ayon sa medical examiner, nakakita siya ng hangin sa tiyan at baga ng sanggol na indikasyon na tinangka nitong huminga. Ayon sa eksperto ay malakas yung pruweba na ito ay buhay nang maisilang sa banyo ng ospital. Ang sanggol ay positibo sa iba't ibang mga virus tulad ng C19 at meron din itong severe acute respiratory syndrome. Nakita din sa sistema nito ang pain medication na ibinigay kay Alexei sa ospital, pati ang iniinom nitong gamot na pampawala ng gana upang siya ay pumayat. Idinagdag din ng eksperto na ang pangunahing rason kung bakit ito namatay ay dahil sa pagkakakulong nito sa trash bag. Sa bisa ng warrant of arrest ay kaagad dinampot si Alexei na lubos na ikinagulat ng kanyang ina. Kaya ito ay nakipag-away pa sa mga detectives. Pero sa huli ay hindi pa rin niya napigilan ng mga ito na dalhin ang kanyang 19 na taong gulang na anak sa presinto. Ngunit hindi nagtagal sa kulungan si Alexei dahil ang judge ay pinayagan ito makapagpiyansa sa halaga na mahigit kumulang na 5 milyong piso upang maipagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral. Bukod sa pansamantala siyang nakalaya, ang judge ay pinayagan din ito na makadalo sa kanyang graduation kapalit ng pagkakaroon ng curfew mula 7:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. At habang naghihintay ng paglilitis, ang abogado ni Alexei na si Gary Mitchell ay gagawin ang lahat para pumanig sa kanila ang batas at maabsuelto ang kanyang kliyente. At sa mga articles na naglalabasan, ang kanyang unang ginawa ay kunin ang lahat ng kopya ng bodycam footage na kuha ng mga pulis nang kinausap ng mga ito ang hospital staff dahil gusto niyang i-request sa judge na huwag payagan na gamitin ang mga video na yun sa loob ng korte dahil klarong ang pag-interview at paghingi ng mga ito ng impormasyon ay klarong paglabag sa tinatawag na doctor-patient confidentiality. Bukod dyan ay gusto rin niyang hilingin sa hukom na ilipat ang venue ng paglilitis para maiwasan na maging bias ang mga taong makukuha nila bilang jury. Ang pangatlo niyang taktika ay kalabanin ng medical examiner na tumingin sa labi ng sanggol dahil naniniwala ang abogado na kayang-kaya nilang makakuha ng ibang medical examiner na sasang-ayon sa kanila. Dahil gusto nilang ipakita na ang nakitang hangin sa tiyan at baga nito ay resulta ng pagtatangkang ma-revive ni Alexei ang sanggol. O sa madaling salita, gusto nilang palabasin na binigyan ni Alexei ang sanggol ng CPR. At ang huling taktika na gagamitin ni Gary Mitchell ay ilihis ang sisi sa iba. Ang abogado ay agad nagsampa ng wrongful death lawsuit laban sa ospital na isang civil case. Dahil para sa kanila ay kung hindi dahil sa pain medication ay binigay ng mga ito sa dalaga, ay hindi mamamatay ang sanggol. Nang malaman ng publiko ang gagawing aksyon ng kampo ni Alexei, ay nagsulputan ang video at mga litrato sa internet na nagpapakita na di umunoy imposible na hindi nila alam na ito ay buntis. Isa ito sa mga videos na lumutang na makikita na malaki ang tiyan ni Alexei. Para sa mga tao ay imposible na ang pagkakaroon nito ng malaking tiyan at paglobo
ay mula lamang sa mga napakaraming pagkain o kaya naman ay sa iniinom nitong birth control pills. Ang ilang tao naman ay nagsasabi na merong malaking impluwensya ang ina ni Alexis sa dalaga at ang hinala nila ay natakot ang 19 na taong gulang na estudyante na magsabi na siya ay nagdadalang tao. Kaya itinago nito ang kanyang pagbubuntis. Ang iba ay hindi naman maiwasan na tanungin ang kanilang mga sarili na kung hindi talaga alam ni Alexi o natatakot lamang ito kay Rosa na magsabi, ay dapat sana ay humingi ito ng tulong sa mga hotel staff. Napakarami rin mga naglabasan na report mula sa mga di umanong kaklase ni Alexi na nagsasabi na alam nito na siya ay buntis at di umano'y pinangalanan pa nitong Alex ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang ibang tao naman na nag-aabang sa pag-usad ng kaso ay gumawa pa ng mga group page para magbigay ng update. Sa Reddit ay meron pang taong nagpakilala na siya ay di umanong kaklase ni Alexi. Doon ay sinabi nito na handa siyang sagutin anuman ang iba tong mga katanungan sa kanya. Pero dahil sa gusto niyang pangalagaan ang kanyang seguridad, ay hindi niya isiniwalat ang totoo niyang pagkatao. Maaari kang magbasa sa thread na yan pero papaalalahanan kita na read at your own risk. Ang ibig kong sabihin ay dahil sa laki ng issue na ito ay maaaring maraming tao ang gustong makisawsaw sa issue o kaya magbigay ng hindi beripikadong impormasyon o kaya naman ay magpakalat lamang ng chismis. Kaya ingat sa mga impormasyon na paniniwalaan mo. Maaari din tayong magpalitan ng ating mga kuro-kuro. Ngunit kahit ano paman ang nararamdaman mo sa kasong ito ay wala tayo sa posisyon na i-absuelto o prasahan siyang makulong dahil hindi pa tapos ang kaso. In fact, hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Ayon sa huling balita tungkol kay Alexi, ang trial ay magaganap sa susunod na buwan. At katulad ng lagi kong sinasabi, kung merong mang verdict o update sa kaso, asahan mo na magbibigay ako ng update sa pamamagitan ng community post sa channel na ito. Bagamat maraming pumirma sa online petition para kumbinsihin ang New Mexico State University na wag tanggapin si Alexi, ay natuloy pa rin ito sa pag-aaral. As of this recording, siya ay malayang nag-aaral at walang nakakaalam kung magkarelasyon pa rin sila ni Devon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.